أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga mahal na tagapakinig, ang paksa po na pag-usapan natin ngayon ay may patungkol sa al-ikhlas, ang kalinisan ng hangarin. Ang ikhlas po ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim dahil isa ito sa kondisyon upang maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala anumang ibada, anumang gawain na ginagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Walang ipinagutos sa kanila maliban lamang sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buong puso. Pangalawa, ang kalinisan ng hangarin ay siyang nagsisilbing sandata ng isang mananampalatayang Muslim na magiging dahilan upang siya makaiwas sa panunukso, panlilinlang at panliligaw ng syaitan o demonyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ikinwento ng Allah ang tungkol kay syaitan at ang sabi ni syaitan ni Iblis, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Sumpaman sa iyong kapangyarihan ay katotohanang ililigaw ko silang lahat. Ibig sabihin ang lahat ng mga tao, mga angka ni Adan ay ipinangako ni Iblis sa Allah subhanahu wa ta'ala na ililigaw niya silang lahat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, maliban lamang sa iyong mga alipin na kabilang sa kanila na talagang likas sa kanila ang kalinisan ng kanilang mga hangarin. So ibig sabihin yung mga taong nasa kanila ang katangiang ito, pagkakaroon ng malinis na hangarin sa lahat ng kanilang ginagawa ay hinding-hindi kailanman maililihis sa landas ni Iblis. Ikinuwento rin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang magandang halimbawa si Prophet Yusuf a.s. sa Quran. Si Prophet Yusuf a.s. nung siya ay nagbinata na doon sa amo na nakabili sa kanya, inatukso sa kanya ang kanyang among babae. Nahulog ang kanyang kalooban kay Prophet Yusuf a.s. Kaya isang araw, silang dalawa lang sa bahay. Ikinuwento ng Allah, sabi ng Allah, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Katotohanan na natukso yung babae kay Yusuf a.s. at natukso din si Yusuf a.s. doon sa babae. Hindi po malayong matukso siya doon sa babae dahil unang-una maganda yung babae, mataas ang katungkulan at mayaman. So, hindi malayong matukso sa kanya si Yusuf a.s. Laula an ra'a burhana rabbi, kung hindi lang niya nakita yung burhan, yung palatandaan ng kanyang Panginoon, na sinabi ng ilan sa mga ulama sa tafsir na ang nakita niya ay ang kanyang tatay na umiiyak at doon ay naalimpungatan siya sa tuksong nararamdaman niya at bigla siyang tumakbo papunta sa may pintuan upang makaiwas. At hinabol siya ng babae at nahawakan siya sa may bandang likuran ng kanyang damit at hinablot niya ito at napunit. Sabi nga ng Allah, "Kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Ganun sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na iniiwas namin siya doon sa masama at doon sa kalaswaan dahil katotohanan na siya ay kabilang sa aming mga alipin na likas sa kanya ang pagkakaroon ng malinis na hangarin. Yun ang nakapagligtas sa kanya doon sa tukso ng babaeng yaon, yung pagiging mukhlis niya, pagiging malinis ng kanyang hangarin. Meron akong ikukwento sa inyo na maaaring makapulutan natin ng aral. May naikwento na isang abid. Ibig sabihin ng abid ay isang reliyosong tao. May nakapagsabi sa kanya na mayroong mga kalalakihan ang sumasamba ng isang puno. Kaya sabi ng abid na yaon, kailangang matigil ang ginagawa ng mga taong itong pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagputol sa puno na yan. Kinaumagahan, kinuha niya ang kanyang palakol at pinunta niya ang kinaroroonan ng puno upang ito ay putulin. Pero bago siya makarating doon sa kinaroroonan ng puno ay sinalubong siya ni Iblis na nagpalit ng anyo ng isang matanda.
At tinanong siya ni Iblis, sabi niya, saan ang punta mo, kapatid? At ang sagot ng Abid, sabi niya, pupuntahan ko yung puno na sinasamba ng mga tao, puputulin ko ito para matigil ang kanilang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Iblis, sabi niya, wala na bang ibang tao na gagawa dyan? Kailangan ikaw pa ang pumunta para putulin ang puno na yan. Isa pa, bakit kailangan mong pag-aksayaan ng oras ang pagputol sa puno na yan? Na ang mga tao na yan, kahit putulin mo pa yung puno na yan, ay makakatagpo pa rin sila ng ibang puno na sasambahin nila. Kaya kung ako sa iyo, uuwi na lang ako sa aking bahay, sasambahin ko ang aking Panginoon at titigil ako sa abalahin ko pa ang aking sarili para putulin yung puno. Sabi nung Abid, hindi po pwede. Kailangan may gawain ako para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para matigil yung isang malaking kasalanan na ginagawa nila sa pagtatambal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nung Iblis, hindi kita papayagan na putulin ang puno na yan. Magkakamatayan tayo muna bago mo magawa yung gusto mo. Sabi nung Abid, bakit? Anong magagawa mo? Sabi niya, kung gusto kong putulin yung puno. Sabi niya, magkakamatayan tayo. Sa madaling salita, nagbuno silang dalawa, nag-wrestling silang dalawa, wala pang ilang sandali ay napatumba niya si Iblis. Hawak-hawak niya sa liig at sinasakal niya sa liig si Iblis. Sabi ni Iblis, bitiwan mo ako, pakawalan mo ako, dahil meron akong magandang offer para sa iyo na mapapakinabangan mo. Sabi nung Abid, ano yung offer mo sa akin na mapapakinabangan mo? Sabihin mo, bilis. Sabi nung Iblis, alam ko, sabi niya, na mahirap ka lang. Madalas nanghingi ka ng mga donasyon sa iyong mga kapitbahay, sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon sabi niya, mag-u-offer ako sa iyo na bibigyan kita araw-araw, sabi niya, ng 2 dinar. Sa tuwing umaga, tingnan mo lang ang ilalim ng iyong unan, makikita mo na nandoon yung 2 dinar. At yung 2 dinar na yun ay sapat na tayo sa iyong pangailangan sa araw-araw at may matitira pa sa iyo na pangkawang gawa mo. Nag-isip-isip yung Abid at naisip niya na malaking tulong yun para sa kanya. Kaya tinanggap niya yung offer nung Abid, nung Iblis, at umuwi siya at hindi na niya tinuloy ang pagputol doon sa puno. Kinaumagahan, tiningnan niya yung ilalim ng kanyang unan, nakita niya na mayroong 2 dinar. The next day, ganun din, tiningnan yung ilalim ng kanyang unan at nakita niya na mayroon ding 2 dinar. Subalit sa pangatlong araw, tiningnan niya ulit at nagtaka siya dahil wala na. Natigil na yung paglalagay ng Iblis ng dinar doon sa ilalim ng kanyang unan. Kaya pagkatapos ng 3 araw, kinuha niya ulit ang kanyang palakol at pumunta sa kinaroroonan ng puno upang ituloy ang kanyang balak na putulin ang puno. Bago siya makarating doon sa puno na yun, ay sinalubong siya ulit ng Iblis at nagpalit na naman ulit ng anyong matanda na katulad ng dati. At tinanong niya ang Abid, sabi niya, saan naman ang punta mo? Sabi ng Abid, pupuntahan ko yung puno at tutuluyan ko ng putulin dahil hindi ka tumutupad sa iyong pangako. Sabi ng Iblis, hindi kita papayagan, magkakamatayan muna tayo bago magawa ang gusto mong gawin. Sabi nung Abid, bakit hindi ka pa ba nadadala sa nangyari sa atin dati na sandali lang ay napatumba kita? Sabi niya, di subukan mo ngayon. So nagbuno yung dalawa, wala pang ilang sandali ay napatumba ni Iblis yung Abid. Nagtaka ngayon yung Abid. Sabi niya, pakawalan mo nga ako, sabi niya. At sabihin mo nga sa akin, paano nangyari ito? Nung mga nakarang araw, nag-wrestling tayo, nagbuno tayo, sabi niya, mabilis lang kitang napatumba. At ngayon, ako naman, sabi niya, ang mabilis mong napatumba. Paano nangyari ito? Sabi nung Abid. Sabi ni Iblis doon sa Abid, sabi niya, noong una kasi sabi niya, ikaw ay umalis sa iyong bahay. Malinis ang iyong hangarin na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, pupuntahan mo yung puno at puputulin mo para matigil yung mga tao sa kanilang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahong yaon. Kaya kahit anong gawin ko, hindi kita magagapi. Pero ngayon, kinuha mo ang iyong palakol, pinuntahan mo yung puno, at hindi ang hangarin mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, kundi dahil sa 2 dinar. Kaya pinabayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at mabilis lang kitang napatumba.
Kita ninyo yung mga mahal na tagapakinig. Kaya tama yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudsi, sabi niya, ana agna syuraka ani syirk man asyraka ma'iya ghairi taraktahu wa syirka. Ako sabi niya, yung kailanman hindi nangangailangan ng katambal. At ang sino mang gumawa ng gawain at itambal niya sa akin yung iba, maliban sa akin, ay pababayaan ko siya at ang kanyang pagtatambal. So yun ang nangyari doon sa abid na yun. Pinabayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala nung mahati ang kanyang hangarin. Dati-rati, ang hangarin niya ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nung pangalawa ay dahil sa pera ay yun ang dahilan kung bakit niya puputulin yung puno na yun. At yun ang nangyayari sa panahon natin ngayon, mga mahal na tagapakinig. Karamihan sa mga tao, hindi lang puno ang ibinibinta nila sa demonyo, bagkus pati kaluluwa nila ay ibinibinta nila, isinasangla nila sa demonyo para lamang sa pera, para lamang sa salapi. Pira-pira lang ang karamihan sa panahon natin ngayon. Kaya hiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway, biyayaan niya tayo ng kalinisan ng hangarin at iiwas niya tayo sa lahat ng panunukso ng demonyo habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Hada wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.